Ngayon ho, ano na kaya mga boss chief amo, sir, ang sitwasyon ni Bato de la Rosa, mga bossing? Kasi yun yung yun yung mga huling nakita ho natin, mga kababayan eh. Ano, doon sa Senado, nasa loob si Bato, ginagamit yung kapangyarihan ng Senado para hindi mahuli, hindi maaresto. At ito nga, si Robin Padilla tumatanggi na itinakas niya daw si Bato de la Rosa. Ma'am Neng Gigi, shout out po sa inyo. No, at Merly Belen. Sabi ni Robin Padilla, sabi po ng Senate President, wala pong warrant of arrest. Hindi naman po kami inaresto. Hindi naman po kami hinarang nung lumalabas kami. Di ba? Kaya hindi ko po tinakas si Bato de la Rosa, sabi ni Robin Padilla. Medyo kabado na si idol nila, mga bossing yun. Nung una, nung sa putukan, akala mo gumaganap na aktor bilang bilang bida doon sa putukan eh. Kung hawiin, kung paalisin yung mga media, alis kayo dito, delikado dito. Tapos siya pwede, sila nga yung pinakaiingatan daw ng OSAA, di sana sila yung wala doon sa putukan. Jonas Benavides, shout out sa iyo. Ngayon mga kababayan, ano daw po? Sabi dito ng GMA ulit. Senator Ronald Bato de la Rosa itinuturing na armado at mapanganib. Uulitin ko kung sino man yung mga nasa paligid nila Bato de la Rosa, ingat-ingat. Bakit to? Ang balita ng GMA News, inaantok pa ako. Ang balita ng GMA News, mga kababayan, Senator Bato de la Rosa itinuturing na armado at mapanganib ayon sa NBI. Ang NBI naman mga bossing, hindi naman maglalabas ng ganyang pahayag yan kung hindi nila nakumpirma ito eh. Di ba? So ano ibig sabihin po niyang armed and dangerous at armado at mapanganib? Ibig sabihin po niyan para sa akin, yung grupo kampo ni Bato de la Rosa ay handa pong mamatay, handa pong manlaban para lang hindi makuha o hindi maaresto si Bato de la Rosa. Yan ang sinasabi ko, mga kababayan. Ano po? Huwag sanang manlaban sana si Bato de la Rosa, mga bossing chief amos. Di ba? Biruin mo to, bats, Hindi ko lang alam kung alam ninyo, na ang maaari at posibleng idestino para sa pagpapaaresto sa iyo ay 225,000 na kapulisan. Ano yun? Pupulbusin ninyo. Kasi the moment na humawak kayo ng mga bakal, the moment na ipinakita ninyo na armado na kayo, ibig sabihin yan, manlalabang ka, sir. Di ba? Ibig sabihin, hindi ka magpapahuli ng buhay. Ibig sabihin, makakakita na naman kami ng ratratan na kagaya, hindi kagaya yun. Kasi yung sa Senado, isa nga lang pala ang nagraratrat doon, isa lang ang bumabaril doon, kundi si Mau Aplas ka lang. Ano po? Eto. Paano kaya nila Bato gagawin dito? Hindi ho kaya ito yung nakikita ko ng mga rebelde na nasa taas daw ng bundok at kasama daw nila si Bato de la Rosa? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, panigurado yan. Maraming mga armas yan. Baril, grupo ni Bato. Isama na rin si Robin Padilla na babalita nagpasok ng mga armas sa Senado. Totoo? Grabe naman iyon, no? Ibang klase naman iyo si Robin Padilla kung totoo ho yan. Sabi, sana nga manlaban para mabawasan na ang salot ng mga Duterte. Hindi kasi kapag ganyan na po ang balita at ganyan yung inihayag ng NBI, mga bossing, talagang manlalaban na po iyan. Di ba? Kung ikaw ay magtatago lang at wala kang planong manlaban, gusto mo lang humaba yung panahon na ikaw ay nasa labas, hindi ka na kailangan dumamit ng mga ganyan o magpakita. Ay, isa din po, mga kababayan, sa na-realize ko dito,
tuntun na din po kung saan ang lugar na pinagtataguan ni Bato de la Rosa. Di ba? Kasi para ibalita nila yan, para sabihin nila yan, na armado at mapanganib na si Bato de la Rosa, nako, alam nila kung nasaan ang lugar. Alam nila yung mga dala Di ba? Alam nila yung dala Kaya ho, sabi, sino ba may sabi no? Si Nick Torre, no? Sabi ni General Nick Torre, kapag kay Bato, tingin ko mas madaming kapulisan ang idedestino kay Bato de la Rosa. No? Yung pala ang dahilan dahil dito manlalaban. Wala na ho tayong ibang maiisip dyan. Mga bossing, ano po, hindi naman susuko. No, hanggang ngayon, nagtatago. Tapos mababalita pa na armado na sila. May mahaba na. Manlalaban ho, mga kababayan. Ngayon, mga DDS, para sa inyo ito. Ano po? Mukhang hindi, sa nakikita kong ganitong balita ho, mukhang hindi aabot si Ronald Bato de la Rosa sa dahig. Mag-ready na kayo. 'Di ba? May karton. Hindi ito para sa sa kamatayan ni Bato de la Rosa. Ito ay kumbaga kagaya nung laging ginagawa ng mga DDS, no? Napadasal. Ayan, para sa kaligtasan nung idol nila na si Bato de la Rosa. Oo, kailangan ninyong magpadasal. Bakit? Kapag ito nakipagsalubungan sa mga kapulisan, biruin mo 225,000 na kapulisan. Meron siguro mga masasaktan at posibleng masawi doon sa mga kapulisan. Pero ito, kapag tinuloy nila ho ito, mga kababayan, 100%. Lagapak si Bato de la Rosa. Ano na? Late na. Late for what? For gym. For the gym? No, it's still early, 7:48 only. Okay. Go, play your bike na. We'll go later. Okay. Di ba? So, ganito mga DDS, ha? Ganito gagawin ninyo. Di ba gumawa na kayo ng karton? Ginawa na ho nila ng karton si Bato de la Rosa, mga kababayan Di ba mga DDS, gumawa na kayo ng karton? No? Sa Pilipinas. Ang gawin ninyo, itayo ninyo yung karton na yon. Pagka tinayo nyo, siyempre, sinabi ko naman sa inyo, padasal. Kapag kapadasal, may mga kandila iyan. Diba? Total naman, mahilig kayo mag-rally-rally. Diba? Sinusuportahan nyo nga si Bato de la Rosa. Mahilig kayo mag-rally-rally. Pagkatayo nung kanyang karton, lagyan nyo ng 2 kandila. Oo. Hindi kasi ganyan ho, miski nung araw mga kababayan, nung nasa Tondo pa po kami, pagka ang lola ko, sabi, magpadasal tayo. Kandila, meron ho talagang Siyempre, sabi ko, bakit may kandila ka na? Ano po, naintindihan ko naman yung kandila. Pero meron ka pang meron ka pang mga prutas doon sa harapan. Hindi alaya, kumbaga alayan, para mas dinggin at pakinggan yung daw ho, mga kababayan. Dinggin at pakinggan yung ipinagdarasal mo. Sabi ko, oo nga naman, kumbaga parang suhol, no? Kung meron kayong mga dala sa inyong mga parali-rali, adobo. Ganyan, di ba? Adobo, tapos kanin. Lagay nyo sa paper plate, no? Tapos doon sa karton na ginawa ninyo para kay Bato de la Rosa, ilagay nyo sa harap iyon. Tapos saka kayo mag-vigil. Kahit na yung mga iniidolo ninyong mga DDS, kagaya ni dating Pangulong Duterte, ay hindi naniniwala sa Diyos. No? Hindi, baka sakali, napakinggan ninyo. Sabi ni Mabel Quinjo, RIP? Last question. Hindi ho. Yan ay padasal lang. Ano po? Yan ay padasal lang upang sa ganon, maligtas si Bato de la Rosa. Kasi nga, base nga dyan sa nakasulat at sa balita ng GMA News, itinuturing ng armado ang grupo ni Bato de la Rosa. Ano ang unang papasok sa isip natin yan? Manlalaban. Di ba? Palaban. Ngayon ho, mga bossing, siyempre, ganito naman, mga DDS, ha? Alam ko mainipin kayo mga DDS. Bakit to?
Kasi pagkaupo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano-ano na hinahanap ninyo eh. Alam namin mainipin kayo. Para mamatay lang ho yung inip ng mga DDS, mga kababayan. Alam nyo yung yung baraha. Alam nyo yung kwaho na baraha. O sino dito? Yung merong mga inabutan pa, yung mga lola nila sa tuhod. O yung mga lola nila. O, yan, baka may mga naitatagong kwaho na baraha, no? Doon sa kanilang baol, aba, ang sarap laruin yan. Hindi kagaya ng regular na baraha. O kung kung meron din kayo regular na baraha, pwede nyo na ding dalin yon. Di ba? Sandali. Pwede nyo nang dalin yon. Para doon sa mga ibang mga kasamahan nyo na magrarally at ipagtatanggol si Bato de la Rosa para hindi naman din sila naiinip. O pahiram nyo, magtong-it sila doon sa gilid. Di ba? Yun namang may mga ng 20 katao. Di ba? Aabot ng 20 katao. Pwede maglaro dyan. O baka more than pa nga, 30. Minsan, nung nasa Tondo kami, yung namatay yung lolo ko, 30, 50 yata yung mga naglalaro, mga bossing. O. Di ba? Tapos merong isa, bangka, nasa gitna. O yan. Hindi. Miski, wag na kayo magpera-pera. Sugal yun, baka mahuli kayo eh. Okay na yun siguro. Bahala na kayo kung ano yung ano. Para mamatay lang yung inip ninyo. No? Dahil ang nakikita ko dyan ay talagang manlalaban si Bato de la Rosa. At makikipagsagupaan sa 225, no? 225,000 na kapulisan.